Christ-likeness. Believers have only one walk, and it is to live in Christ-likeness. Ang isang Kristiyano ay may isang single walk. Isa na. Single pa, no? Pero meron lang siyang single walk. Meaning, once na tayo ay naging Christians, we now have only one road to take. At ito ang road to Christ. Road to the golden gate of Christ. Kaya nga sabi sa Ephesians 5:8-14, For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is in good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Diba? Kaya mo sinisikreto kasi nahihiya ka. Ba't ka nahihiya? Kasi kasalanan ito. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore, it says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Nasang panahon na tayo ngayon? We are called to be the salt and light of His Word. Light of His Gospel ay nasa sa atin. At kung tayo ay liwanag ng Diyos, ang pamumuhay na natin ay, anong sabi? Right and true and good. At ito ay ayon sa Kanyang salita. Hindi sa right and true and good na ayon sa mata natin, na katulad ni Saul. Kaya when we are doing things of the darkness, it is unfruitful. It is unpleasing sa Diyos. Ito rin ay shameful. Dahil ginagawa natin ito wala sa liwanag. Di ba pag nagnanakaw, kailan ka nagnanakaw? Ngayon, talagang grabihan na, no? Broad daylight, nagnanakaw na sila. Pero ang pagnanakaw, pag walang nakakita o pag madidilim na panahon, na oras. Dahil shameful yung kanilang ginagawa. Pero as Christians, children of light, ano sabi? Kailangan lantad yung ating pamumuhay. Dapat may single walk lang tayo. We are called to cast out the things of evil. All kinds of evil things sa ating puso. Kung may mga little things tayo, private sins, ihahayag yan ng Diyos. Hindi mo yan may tatago. Pero sinasabi sa atin ngayon, you have to mortify. Hindi yung big sins, pero you have to mortify yung mga maliit na bagay. At sinisimulan niya sa self-indulgence. Kilala ng lahat si Augustine of Hippo, hindi si Augustine nila Deacon, no? Of Deacon Jeff. Augustine of Hippo. Siya isang pastor or bishop noong 395 AD. At malaki ang contribution niya sa Doctrine of Grace at contribution niya sa formulation ng Doctrine of Trinity. Pero bago siya ma-convert, nung kabataan niya, siya ay alipin ng worldly desire. Mahilig siya sa sexual pleasures. Iba't iba ang kanyang mga nagiging karelasyon. Mga illegitimate na sexual pleasure ang activities ang kanilang ginagawa. Dito niya nakukuha yung satisfaction. Pero noon pa man, may desire siya na hanapin ang katotohanan. Habang ginagawa niya itong mga desire na ito, meron siyang desire na hanapin ang Diyos. Hanggang isang araw, siya ay nasa Milan. Mayroong isang garden doon. Nananalangin siya. Dahil still, ginagawa pa rin niya
yung kanyang ginagawa nung 13 years old siya na sexual desires, self-indulgence. Anong taon na siya nung nasa Milan na siya? 32. By the way, ito ay nasa Confession, Book 8, chapter 12, 11 to 12 to 13. Nananalangin siya sa garden. Iyak siya ng iyak sa Diyos. Sabi niya, palayain mo ko sa sexual desires ko. Palayain mo ako sa self-glory, sa self-indulgence ko. Alam mo, sinabi niya doon kung ano itsura niya. Kinaklasp niya yung kanyang mga kamay, ginagano niya, tapos parang nakagano siya, niyayakap niya yung tuhod niya. Habang kasama niya yung kaibigan niya, si Alypius. Iyak siya ng iyak sa Diyos. Palayain mo na ako dito sa kasalanan na to. Alam niya na hindi niya kaya, kaya nananalangin siya sa Diyos. Pero habang siya ay umiiyak, nag-iisip pa nga siya, parang may mga thoughts pa siya. Kailan ba talaga? Bukas pa o ngayon? Bukas ba o ngayon? Kailan ba Diyos? Kailan ba, Panginoon, mo ako papalayain? Bukas? Bukas? O ngayon? Ganun siya, manalangin. Pero habang siya ay umiiyak, meron siyang tinig na narinig na isang bata na parang may nagaham sa kabilang bahay. Parang isang inaawit. Sinasabi, Toli Legi, sa Italy. Ibig sabihin, take it up and read. Take it up and read. Hinaham niya yon. Take it up and read. Take it up and read. Naririnig niya yun habang umiiyak siya at nananalangin. Ang sabi niya, meron bang naglalaro ng mga bata at meron bang laro ang mga bata na ganito yung kanta? So naisip niya, hindi, walang ganito. Baka utos ng Diyos ito. Nabasahin ko yung Bible. So ginawa niya, kinuha niya yung aklat, yung Bible, at pinapabasa, parang nasa isip niya, basahin niya yung una niyang makikita. At pagbuklat niya, nakita niya ang mga passages. Alam niya po yung passage na yon? Ito yung inaaral natin ngayon. Romans 13 to 14. Itong passages na ito, nung kanyang tinrace ang kanyang salvation, ito yung itinuturo niya kung paano siya na-convert at kung paano niya naipamuhay yung kanyang conversion. Hindi lang merely na-converted siya, na masabi na convert ako, Christian ako, pero maipamuhay niya ang kanyang conversion. Verses 13 to 14. Kung kay Martin Luther, ang naging conversion niya sa chapter 1, 16 to 17, yung kay Augustine ay 13 to 14 ng chapter 13. Ito ang nag-drive kay Augustine para siya ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Imagine, no? 13 to 32, pinireserve ng Panginoon ang kanyang buhay at hindi niya hinayaan na mag-wander sa ibang mga Diyos. Kasi ang dami niyang hinahanap na iba't ibang belief ang kanyang pinapasukan, iba't ibang religion. Pero inalaw pa rin ng Panginoon na sa kanya pa rin mga kamay darating si Augustine. Kaya ito yung pinaka-point ni Paul na as Christians, as product ng mercy and love at holiness ni Christ, we must live our conversion na meron tayo. Kung when we claim na we are converted, meron tayong ipapamuhay na conversion. At alam niya na we need this driving truth para maipamuhay ang calling na ito. Kaya inuutosan tayo ng Diyos na ipamuhay ang conversion natin, hindi lang para mag-glorify siya, syempre ultimately yun, hindi lang para ma-sanctify tayo, pero para makita natin na tunay yung victory
natin kay Kristo. Na meron talagang victory sa power of evil. Na ma-experience natin yung akala natin imposible na hindi natin magagawang kabanalan. Pero ito pala ay posible dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Nung siya ay namatay, in-enable niya ang lahat ng lalapit sa Kanya para magkaroon ng buhay na may pagsunod sa Diyos. Posible na ngayon yon kay Kristo. At ito ay dahil sa gospel. Ito ay dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At na ang transformation natin ay hindi imposible dahil hindi na ito nakasalalay sa ating sariling lakas. Ang transformation natin ay nakasalalay sa katagumpayan ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sabi sa Galatians 1:3-4, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God, the Father. This means Christ, through His death, delivered us from this sinful age. Ibinigay niya ang kanyang sarili para maihawalay tayo, mapalaya tayo sa madilim na mundong ito. At hindi lang para maihiwalay. Hindi doon natapos. 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for the sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in Christ. Ano ibig sabihin? Si Kristo, yung kanyang sakripisyo para sa atin, ay hindi lang paghiwalay sa mundo, pero ito ay pagre-reconcile natin sa Diyos at pagdala sa kamatayan ng mga fleshly desires natin at makalakad tayo sa kanyang espiritu na ayon sa kabanalan ng Diyos. Kaya tignan niyo po yung lakad na ni Augustine. Yes, hindi perfect yon after nung conversion niya, pero kinikilala niya na yung kanyang lakad na yon ay by the Spirit na. Dahil hindi na nakasalalay sa kanya eh. At posible yon dahil sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya kung hindi natin kaya, humingi tayo ng grasya ng Panginoon na mapagtagumpayan yung mga gantong paghihirap natin sa kasalanan. Pinapagawa kasi sa atin ng Diyos ito na inaalaw niya na tayo ay magpatuloy na mag-mortify ng kasalanan para maipakita sa mundo na tunay na makapangyarihan ng gospel na kaya nito mag-transform na isang sira at wasak na tao at gawing isang buo at namumungang tao para sa Diyos. Ang punto, through His death and resurrection, Jesus Christ enables every believer to experience the actual victory from sinful deeds. Sabi nga sa Romans 7, di ba? Christ liberated us through His death to bear fruit for God. Hindi natin to kayang mamunga sa sarili natin para sa Diyos. Kasi nga, barren tayo. Naturally, lahat tayo baog sa Diyos. Lahat tayo hindi kayang magkaroon ng pamumunga. Kaya tulad ng ginawa ng Diyos sa Israel, siya mismo ang nagbigay. Supernatural act na ng pamunga sa lahi ni Abraham. At ganun din sa atin. Di ba si Abraham, barren? Tayo, wala rin tayong bunga, pero enabled tayo ng Diyos, ng gospel, to be fruitful in Him. Yung binigay nga ni Pablo dyan sa verse 13 ng mga kasalanan, orgies and drunkenness, sexual immorality and sensuality, quarreling and jealousy, again, hindi ito random. Hindi lang ito basta naisip niya na, ay, ito, magandang sabihin nito. Hindi. Ito ay self-indulgence. Indulgence natin sa sarili. At prone ang kahit sinong tao dito, kahit pa Kristiyano. Dahil alam niyang pag pinag-uusapan ng sarili, nakakalimot na tayo.
Nakakalimot na tayo sa identity natin. Nakakalimot na tayo sa pagkakatawag sa atin. Kaya yun yung struggle natin na kailangan i-drive para ma-mortify natin ang mga kasalanan na yun. At kung isa sa atin man dito, ang na may struggle ng gantong klaseng kasalanan, again, hindi to random, orgies, drunkenness, sexual immorality and sensuality, quarreling and jealousy, we must repent. Magsisi tayo. At huwag tayong sumuko, lumaban. Katulad ni Augustine, na hindi siya sumuko, lumaban. Sinasubmit niya sa Diyos, humingi siya ng grasya sa Diyos. Kaya kailangan tayong lumapit at masaturate sa gospel. Kasi the more na saturated sa gospel, the more na iiyak tayo katulad ni Augustine. At the more na magiging Romans 7 tayo, ano masasabi natin? Wretched and miserable man that I am, who will rescue me and set me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Hindi ibig sabihin nun, pag hinto na natin, na makita yung mga kasalanan natin, kasi mas magiging malinaw sa atin kung kasalanan pa ba to o hindi. Kung tayo ay gospel holder, mas grounded, mas sensitive na tayo. Kung ito ay self-indulgence ba o hindi. Kaya the more na magkakaroon tayo ng tension, the more na magkakaroon tayo ng battle within, the more na luluhod tayo sa harapan ng Diyos at depende sa grasya niya. At sa gantong paraan, mas ma-appreciate natin ang sinabi ni Pablo sa Romans 5. His grace abounded all the more, while sin abounded. Maraming belief ngayon na ang ginagawa nila ay binu-beautify nila ang gospel. May mga pompous acts sila, dinadala nila sa emosyon para ma-appreciate nila ang gospel. Nagkakaroon ng maraming mga gimmicks sa church para ma-appreciate nila na sila ay sumapi sa isang iglesia na very clear, wala silang tiwala sa gospel. Ang tiwala nila, yung paano nila papalitawin na maganda ang gospel. Pero mali po ito. Dahil the gospel itself is already indeed beautiful. It is actually the gospel making us beautiful. Baliktad. Kala natin napapaganda natin ang gospel, pero pinapaganda tayo ng gospel. Nagiging vigorous tayo, mas nagiging kahali-hali na tayo. Mas nagiging namamagnet natin ng mga unbeliever when we live Jesus Christ. Mas na-adore nila ang Diyos, ang gospel, when we are faithful in our walk. Kaya may mga converts sa church, hindi dahil sa churches, pero dapat makita nila na hindi dahil din sa pastors, pero dahil sa gospel. Kung gaano ka-glorious, kung gaano ka-glorious si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus, yun dapat ang laman ng pulpito. Binigay niya ang sarili niya para pagkamatayan ang hindi deserving ng mga tao. Isang matuwid na si Jesus, alay na namatay para sa mga hindi matutuwid na tao. Siya ay nagtiis sa pagpapahirap sa Kanya para lang tayo mapakawalan sa pagkakaalipin sa atin ng laman. Dahil meron na tayong delight. Kung siya ay may delight sa pagsunod sa salita ng Diyos, meron na rin tayong delight na sinasabi sa Psalms 119:1-8. Kaya ang challenge, mga kapatid, saturate every corner of ourselves to Jesus Christ. Huwag tayong mamili kung ano lang parte ng ating buhay, ng ating katawan.
ang isasawsaw natin kay Kristo. The more we are saturated to Him, the more we are saturated to the Word, the more we know the Word, the more we know Christ. And the more we know Christ, the more we discern sin. And the more we discern sin, the more we are protected in the battle. Hindi tayo madideceive. Hindi tayo maloloko, madadaya. And again, ang aim natin to mortify sin ay to glorify Christ. Kaya wag nating i-redefine ang identity at purpose natin dito sa mundo. Na we tend na identified tayo sa mundo, hindi kay Kristo. Kaya kailangan we put on Christ. Palagi. Pero kadalasan, we put on the world. We put on ourselves. Again, His return is very near. Kaya we must submit to His Lordship. Di ba, pag isipin niyo po yung ganito, no? Nagbilin si mama na magluto o kaya maghugas. Hindi mo pa gagawin. We procrastinate kasi aalis siya. Tapos bigla ka mag-chat. Nasaan ka na? Malapit na. Anong gagawin? Rush. So, ang sinasabi sa atin, parang ganon. Malapit na. Hindi pa ba tayo kikilos? I-delay pa ba natin yung pagkilos at pamumuhay natin sa kabanalan? Kaya we can reflect Ngayon, do we think how Christ thinks? Do we love how Christ loved? Ang satisfaction ba natin at delight ay makikita sa kalooban ng Diyos, katulad ni Kristo? To saturate in Him. Utilize all the means of grace para ma-feed tayo kay Kristo. Hindi ma-feed yung ating ego. Hanapin palagi natin siya sa lahat ng pagkakataon. Sufferings, struggle sa sins. Ipapakilala doon si Christ na siya ang magliligtas sa atin. Christ died para sa ating mga kasalanan. He was crucified para sa mga mismong nagbideceive sa atin ngayon na kasalanan. Pinagkamatayan niya na yan. He was bruised doon sa mga nagbo-bruised sa ating kasalanan ngayon. His blood was shed para mahugasan yung fleshly desire natin. Kaya mga kapatid, may kapangyarihan na tayo ng Diyos. Magtiwala tayo na pagtagumpayan natin ito. Huwag nating isipin na talo tayo palagi pag may mga temptation. Ay, triggered ako. Hindi po totoo yun. Lies po ang triggered. Huwag niyo pong isipin. Wala po sa Bible ang trigger. Yan ay parang sinasabi mo, pag na-attain na ito, mahuhulog na ako sa kasalanan. So you permit yourself to fall into sin. Wala ka ng pag-guard. Yeah. Isipin natin, may tagumpay na tayo kay Christ. Kaya imbes na i-satisfy natin ang ating sarili sa self-satisfaction, satisfy ourselves in Him. Satisfy ourselves in His Word. Satisfy ourselves in prayer. Satisfy ourselves in fellowship. Satisfy natin ang ating sarili kay Kristo dahil malapit na ang pagdating ni Kristo. At dito po ako magtatapos. Kung meron po tayong pagsunod sa gantong panawagan ni Pablo, na fulfill po natin ang prinsipyo ng Diyos na ipupurify tayo pagdating ni Christ. Sabi sa Revelation 19:6-8, sabi rito,
Then I heard what seemed to be the voice of great multitude, like the roar of many waters and like the sound of mighty peals of thunder, crying out, Hallelujah! For the Lord our God and Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen and bright and pure. Nakita po natin, we fulfill the very essence of these verses. Na in a way, we make ourselves ready sa bridal ceremony ng pagdating ni Kristo. At yung pag-make natin ng self natin ready, ito ay granted ng grasya ng Diyos sa atin, kay Kristo. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kaya naging pure tayo, bright tayo, good tayo, at fine tayo. Pero dahil sa grace ng Panginoon pa rin, na ginagrant niya lamang sa atin, sa pamamagitan ni Jesus Christ, at nakukuha natin sa binigay niyang mga means of grace. Kaya mga kapatid, meron ba tayong kaisipan na ito yung panahon na natin? Huwag na nating aksayahin ang oras natin na gamitin na magamit ito sa walang kabuluhan para sa Diyos. Alam ko, tight ang mga schedule natin, pero totoo bang may kabuluhan yan para sa Diyos? Ginagawa mo ba yung tight schedule mo para sa Diyos o para lang ma-shoot mo ang sarili mo doon sa schedule na yun? Again, we are commanded as we drink and eat, we have to do it for His glory. Let us pray. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito, sa hapong ito. We pray na